And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kumpirmado, kabit nga ako. Itago niyo ako sa pangalang L. 22 years old. Isang lisensyado at baguhang guro. Pero hindi baguhan sa makamundong gawain. Nahihirapan akong umpisahan ang kwento kong ito sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay maibabahagi ko ang isa sa pinakamasaya, exciting at pinakamalungkot na yugto ng aking buhay. Ito ang aking secret file. Sisimulan ko ito noong 4th year college ako. Nag-OJT ako noon bilang student teacher sa eskwelahan na isa sa mga naging alma mater ko. Halo-halong pakiramdam ang nararamdaman ko noong mga araw na yon. Dahil sa unang pagkakataon ay magtuturo ako ng aktwal sa mga bata. Masaya na nakakapagod ang naging experience ko sa aking internship. Pero mas puno ng excitement tuwing sasapit ang Friday kasi yun ang araw na magre-report kami sa college department namin tungkol sa mga na-experience namin sa actual teaching. Pero ang hindi ko alam ay mas madodoble pa ang excitement na yun sa mga susunod pang araw. Huwebes ng hapon noon. Inabot ng 6:00 ang tapos ng klase ko dahil shifting ang pasok ng mga bata. Yung may pang-umaga at pang-hapon. Madilim na noon sa labas ng gate ng eskwelahan at wala nang halos tricycle ang masasakyan dahil karamihan ay service na ng mga bata ang dumarating. Kaya ang naisip ko noon, nalakarin na lamang hanggang kanto at doon na lang mag-aabang ng masasakyan. 7:30 na at papalalim na ang gabi. Malumok na noon sa kinatatayuan ko at ramdam ko na ang gutom. Pero naghintay pa rin ako ng masasakyan. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang may dumaang jeep owner sa harap ko. Natakot ako noon at magsisimula na sana akong humakbang nang biglang magsalita yung nagdadrive. Sakay ka na ma'am, gabi na oh. Inangat ko ang tingin ko at nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ang pamilyar na mukha. Si Francis, ang dati kong schoolmate. Nakangiti ako noon habang inaayos niya yung mga gamit ko sa likod ng owner. Salamat, ang nakangiti kong tugon sa kanya. Teacher ka na pala? Tanong niya sa akin habang nakatuon sa kalsada ang atensyon niya. Magiging teacher pa lang, sabi ko sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, parang may mga nagliliparang paru-paro sa tiyan ko nung umiti siya tiningnan ako. Gwapo si Francis, maapil. Very manly ang datingan niya. Cliché mang sabihin pero makalaglag panty siya. Gwapo na siya noon pa mang high school kami at mas bumagay sa kanya ang matured niyang datingan. Itinuro ko sa kanya kung saan ako nakatira at dun na nagsimula ang lahat. Nagsimula ang pagsabay niya sa akin sa pagsakay ng jeep papuntang university tuwing Biyernes. Palagi lang kaming tahimik na nagtitinginan at ngumingiti sa isa't isa sa buong durasyon ng biyahe. Mas masaya pa nga kung traffic kasi nasusulit ang oras namin sa piping pag-flirt sa isa't isa. Aware ako noon na may anak siya dahil naging usapan yun sa group chat namin ng high school friends ko. Balikat lang naman ako doon kasi nasa isip ko na anak lang naman pala at walang asawa. Nagpatuloy ang ginagawa naming lihim na pagpapakita ng motibo sa isa't isa. Hanggang sa matapos ang internship ko
at pumapasok na uli bilang isang regular na estudyante dahil sa naiwang units gawa ng pagpapalit ng academic calendar ng university. Mas naging active pa kami noon. Nagkapalitan ng cellphone number at nagve-video call na rin. Nagsasama pa rin kami. Salita ni Francis, minsang nag-uusap kami tungkol sa papalapit kong thesis defense. Pakiramdam ko ba'y nawalan ako ng kulay sa sinabi niyang yun. Kinabahan ako. Mahabang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Magsalita ka, El. Natatakot ako dyan sa pagiging tahimik mo. Tiningnan ko siya sa mga mata niya at ngumiti. Nagtatabi kayo. Yun ang unang lumabas na salita sa akin. Tumingin siya sa baba. Alam ko na ang sagot sa tanong ko. Sinabi sa akin ni Francis na hindi raw sila okay ng kinakasama niya. Bagamat magkasama sila sa bahay pero hindi raw sila nagtatabi. Anak na lang daw nila ang dahilan kung bakit sila nagsasama. Pero may pagdududa pa rin nabubuo sa puso ko. Hindi naman ako tanga para isipin na ang babae at lalaking dating nagmamahalan at nagsasama sa iisang bubong ay walang nangyayaring kahit ano. Ang unang inisip ko noon, kabit ako. Naalala ko noon kung gaano ako nasusuklam sa mga kabit. Kasi ang tita ko ay isa sa mga biktima noon. Pero ayaw kong putulin yung anumang nabamagitan sa aming dalawa ni Francis. Takot akong maiwan. Hulog na ako sa kanya. Working student si Francis. Kahit na may kayang pamilya niya, ay hindi niya inaasa ang responsibilidad niya bilang ama sa kanyang mga magulang. Humanga ako sa kanya ng husto dahil doon. Pilit kong isinasaksak sa isip ko na siguro natrap na lang talaga siya sa sitwasyon nila ng kinakasama niya kaya nagpapatuloy pa rin kahit nasasakal na. Pero may agam-agam pa rin sa puso ko. Pakiramdam ko ba'y mali pa rin ang pinasok ko? Naming dalawa. First boyfriend ko siya, kaya ang sabi ko sa sarili ko, pipilitin kong maayos ang buhay namin. At kung magkataon na magiging kami, ay buong puso kong tatanggapin ang anak niya. Consistent si Francis sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Sinusuportahan niya ako sa lahat. Siya ang madalas na humahanap ng RRL sa paggawa ko ng parte ko sa thesis. Dinedate niya ako at binibilhan ng kung ano-ano. Pero sabi ko naman sa kanya na hindi niya kailangang ibigay sa akin ang mga material na bagay dahil siya lang at ang presensya niya sapat na. Hulog na hulog ako. Mahal na mahal ko siya at ramdam ko ring mahal niya ako. Madalas kaming magkita ng palihim. Tumatakas ako sa bahay para lang makita ko siya. Abutin man kami ng hating gabi sa daan, ay ayos lang sa amin kasi yun lang yung oras na malaya kami. Hanggang sa makagraduate ako at nagsimulang mag-review para sa board exam. Inspired ako nun. G na G sa pagre-review, kumbaga. Ganun pala yung pakiramdam ng in love. Para sa akin, exciting lahat ng mga bagay. Naalala ko noon na nahihiya akong nagtanong sa kanya ng pera. Nangutang ako ng pambayad sa remaining balance ko sa enrollment fee ng review center. Natawa lang siya at yinakap ako ng mahigpit. Matapos noon ay inabutan niya ako ng pera at buong suyong hinalikan sa noo. Love, wag na wag kang mahihiyang magsabi sa akin kung may kailangan ka.
Susuportahan kita sa lahat ng bagay na gusto mo, sa lahat ng pangarap mo. Sinabi niya yun. Naluha ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Siya ang kauna-unahang lalaki na nagpakita sa akin ng kakaibang pagmamahal. Tinutuon niya yung sinabi niya. Sinuportahan niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Minsan nga naaawa ko kasi hating-hati siya sa pamilya niya at sa akin. Pero lahat ng yun ay sinuklian ko ng pangunawa at pagmamahal. May nangyari na rin sa aming dalawa. Pero hindi naman all the way. At sabi ko, pangako, kapag lumabas na ang resulta ng exam at nakapasa ako, doon, legal na kami sa mata ng lahat. Aayusin niya daw at kakausapin niya ang kinakasama niya at magiging official na kami. Yung official na hindi na kailangang magtago. September 2019. Umakyat ako papuntang Baguio para sa pag-take ko ng board exam. Nakasakay na ako noon sa jeep kasama yung isa kong kaibigan nang biglang napamura ang kaibigan ko. Alam niya kasi ang lahat tungkol sa amin ni Francis. Kasama yung asawa. Nagulat ako sa sinabi niya at biglang kinabahan nang may sumakay na dalawang pamilyar na mukha sa jeep. Si Francis at ang kinakasama niya. Nakangiti ng todo si Francis sa akin noon. Kabado ako kasi mukhang palaban yung kinakasama niya. Buong biyahe ay palihim kaming nagchat-chat ng kaibigan ko. At palihim din naman akong tinitingnan ni Francis. Pakiramdam ko noon ay matutunaw ako. Hanggang sa makababa kami sa terminal ng bus ay hindi kami nagkibuan. Nagchat na lang kami sa isa't isa at nagtawagan. Ipinaliwanag niya na sabay raw ang klase nilang dalawa kaya sabay na silang pumasok. Mabigat na mabigat ang dibdib ko noong mga panahong yun. Ginawa ko ang lahat ng paraan para alisin lahat sa isip ko ang mga posibilidad at agam-agam na baka nagsisinungaling lang sa akin si Francis. Hindi ako makapag-focus sa board exam. Kaya nagdasal ako ng taimtim. Humingi ako ng sign kay Lord kung tama pa ba yung ginagawa ko. At ibinigay niya nga yung sign na yun. 2 months after ng exam, biglang nag-chat sa akin si Paul, classmate ko nung high school. Nagkumustahan kami at ginudlock niya ako sa papalapit na resulta ng exam. Hanggang sa humaba ang usapan at nabigla ako sa sinabi niya. Kapatid, huwag kang ma-offend ha. May relasyon ba kayo ni Francis? Matagal ako bago nakabuelo. Anong klaseng tanong ba yan, kapatid? Ha ha ha. Tugon ko sa kanya. Hanggang sa may sinend siya sa aking picture. Wedding picture. Ay, kasal pala si Francis at ang kinakasama niya. Umiyak ako magdamag. Di ako nakatulog noon. Totoo nga. Kumpirmado. Kabit nga ako. Legit. Kinontak ko si Francis. Kinausap ko siya at humiling na maghiwalay na kaming dalawa dahil mali yung pinasok namin. Umiyak lang ako ng umiyak. Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko noon pa man. Napakatanga ko. Naghiwalay kaming dalawa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko na siya mahal. Malaki ang naitulong niya sa akin. Minahal niya ako at sinuportahan niya ako. Pero bawal lang na magitan sa amin. Bawal na bawal
lalo na sa aking propesyon. Maaaring isa siya sa mga taong ibinigay sa akin ng Panginoon para maabot ko ang pangarap ko. Ang maging isang lisensyadong guro. Nangako ako sa kanya na ibabalik ko lahat ng ibinigay niya sa akin noon. Sa ngayon, okay na kami ng asawa ni Francis. Napakabait niya. Hindi niya deserve ang masaktan at mapagtaksilan. Sa ngayon, patuloy akong nagmo-move on sa una kong pag-ibig. Ako man ay nagmahal, nasaktan, pero natuto ako sa aking pagkakamali. At yun ang mahalaga. Muli, ako si Elle. At ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa akin nag-propose, sa iba ikinasal. Part 2. Hi DJ Rocky. It's me again. Chelsea. Naere mo ang secret file ko nung Feb 14, 2022. Sobrang ganda ng pagkaka-deliver mo. Parang bumalik ako sa nakaraan. Sa mga hindi nakapakinig, just a brief background. March 20, 2019. Kinasal sa iba. Ang taong dapat sana'y pakakasalan ko. Kaya lang, nabuntis niya ang babae niya sa Singapore. Then August 2019, birthday ko, nagpunta siya sa amin. Sinasabi niyang mahal pa rin daw niya ako. Kaya sinugod ako nung girl niya sa opisina. Sinabihan akong malandi na gusto ko raw kumabit sa asawa niya. Wala naman akong ginagawang masama. At wala na akong pakialam sa relasyon nila. Well, I guess I'm sharing this story again after 2 years kasi finally I'm married to the man who loves me so much. This is my secret file. So after akong sugurin ng misis ni Kyle sa office, umiyak ako sa banyo. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako iiyak dahil sa kanya.
Kinabukasan, maagang pumunta sa amin si Cal para mag-sorry sa ginawa ng misis niya. Madilim-dilim pa noon. Para raw maabutan niya ako bago ako pumasok sa trabaho. Hindi siya pinapasok ni Bunso sa bahay. Kaya nasa balkon lang siya nakaupot, naghihintay. After ko maligo, lumabas ako at kinausap ko siya. Sabi ko, "Please, Kyle, tigilan niyo na akong mag-asawa. Tama na pagod na ako eh. Please, tama na. Sinaktan mo na ako at tanggap ko na yun. Wala nang pangalawang pagkakataon dahil may asawa ka na at magkakaanak ka na. Isipin mo na lang ang magiging pamilya mo. Dahil hindi na ako babalik sa'yo. Ayokong maging kabit mo." Iyak lang siya ng iyak. At banggit ng salitang sorry. Sabi niya, "Sorry talaga. Hindi ako nag-isip bago ako magpakasal." Sabi ko, "Nandiyan na yan eh. Ang dapat mo na lang gawin ay mahalin mo ang asawa mo at magiging anak ninyo. Tigilan mo ng pagpunta rito. At tama na yung pagsusori mo dahil kahit mapatawad kita, wala nang magagawa ang kapatawarang hinihingi mo." Then sabi niya, "Titigilan lang kita pag sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal." Napatawa ako sa sinabi niya. Like, what the F? Nagpapatawa ka ba? Sa ginawa mo sa akin sa tingin mo, mamahalin pa kita? Sana hindi ka nangako ng kasal sa akin na hindi mo naman pala kayang panindigan. Gusto kong manumbat, gusto kong umiyak sa harap niya. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang patayin dahil sa sakit ng ginawa niya sa akin. Never kong nilabas yung galit. Dahil ang laging mindset ko, hindi niya deserve ang mga luha mula sa mga mata ko. Kaya sabi ko, "Kyle, pinapatawad na kita. Kung ito lang ang magpapatigil sa'yo, oo na, pinapatawad na kita. Tama na, okay?" Then he said, "Payakap naman ako for the last time." Niyakap ko siya. Dahil sabi niya, sa huling pagkakataon. Gustong gusto kong umiyak pero alam kong magiging kahinaan ko yun at baka umasa siya na may tsansa pa na pag nakita niya akong umiyak, ay bumalik ang lahat. Yung pagkakayakap na yun ang nagpahina sa akin at nakaramdam ako ng sakit. Yung sakit na dumudurog sa puso ko. Yung mas masakit pa nung ikinasal siya sa iba. Ayoko na sanang bumitaw pa pero kailangan kong magpakatatag. Kaya bumitaw ako. At sabi ko may pasok pa ako. Baka malate ako. Bumitaw na rin siya. Tapos sabi niya, "Salamat, Chelsea. Maraming salamat sa pagmamahal mo at pag-aalaga sa akin. Sorry dahil natukso ako. Hindi ko inisip ang gagawin ko. Nagpakasal agad ako sa taong kakakilala ko lang. Na-excite kasi ako nung nalaman kong magkakaanak na ako. Natuwa ako kaya nakapagdesisyon ako na hindi nag-iisip." Sagot ko naman sa kanya, "Alam mo, Kyle, sabi nga ng mga matatanda, ang kasal o ang marriage ay hindi mainit na kanin na kapag napaso ka, basta-basta mo na lang iluluwa. Siguro masasabi ko na mali ka sa parting pinakasalan mo agad kasi marami namang nagkakaanak na hindi naman agad nagpapakasal. Katulad mo, hindi ka pala sigurado pero pinakasalan mo. Kaya wala na tayong magagawa dyan. Kailangan mo na lang maging mabuting asawa at ama." Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa trabaho nang walang bigat na daladala. Napansin ng mga katrabaho ko na parang ang fresh ko pumasok.
Sabi ko na lang, naka-move on na kasi ako. Fast forward, December 2019. Pasko. Nag-chat si Kyle sa akin. Merry Christmas. Hindi ako nag-reply. Napag-isip-isip ko na sana sa isang taon fully healed na ako. Nakablock na siya sa lahat ng pwede kong i-block. Kaso gawa siya ng gawa ng Facebook para lang ma-chat ako. Nagpalit na rin ako ng number. Pumasok ang year 2020. Tahimik at maganda ang buhay ko. Hanggang sa napapansin ko na kapag lumalabas ako sa trabaho na parang may taong laging nakatingin sa akin. At alam kong siya yun. Hindi na ako nakatiis. Nag-chat ako sa asawa niya. Nakipagkita ako. Pumayag naman. Saturday kami nagkita ng misis niya. Para wala akong pasok. Nauna siyang dumating. Umupo ako sa tabi niya. Sabi ko, thank you't nakipagkita ka. Ang hindi ko inaasahan, ang magiging sagot ng asawa ni Kyle. Alam ko namang pinupuntahan ka pa rin ni Kyle sa trabaho mo. Then I said, yes. Pero nagtatago siya, hindi siya nagpapakita sa akin. Pero alam kong siya yun. Yumuko siya na parang hiyang-hiya sa nagawa niya at sabing, Chelsea, pasensya ka na. Alam ko naman na wala kang balak agawin ng asawa ko. Alam ko namang mahal na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Pinakasalan niya lang ako kasi alam niya magkakaanak na kami. Pasensya ka na talaga sa panlulokong ginawa namin sa'yo. Dan sabi ko, alam mo, sinabihan ko na yang si Kyle eh. Napakakulit talaga niyan. Akala ko pa naman, susundin niya yung napag-usapan namin na wag niya na akong guguluhin. Dan sabi ng asawa niya, di ba hindi ka naman niya ginugulo? Gusto ko lang niya makita araw-araw. Kaya nga hindi siya nagpapakita sa'yo. Sabi ko, ha? Okay lang sa'yo yun? Pero hindi okay sa akin yun. Dan sabi ng asawa niya, pag pinipigilan ko kasi siya, sinasaktan niya ako. Gabi-gabi. Lasing. Parang pakiramdam ko nasira ko lang ang buhay niya. At yun din naman ang sinabi niya sa akin. Sinira ko raw ang buhay niya. Kahit malaki na ang tiyan ko, ganun pa rin ang sinasabi niya sa akin. Masasakit na salita ang naririnig ko gabi-gabi. Ayaw na niyang magtrabaho kaya nakaasa lang kami sa mga magulang niya. Pag sinabi kong lalabas na ang anak mo kaya maghanap ka na ng trabaho, lagi niyang sasabihin na, bakit sino ka ba sa buhay ko? Sinirawan mo buhay ko tapos gusto mo buhayin kita? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, DJ Rocky, nang marinig ko yun. Kaya napasabi ako sa kanya na, bakit hindi ka magsumbong sa magulang mo o kaya ireklamo mo? Sabi niya, nagawa ko na yan. Nakulong na nga siya ng 24 hours kasi nagwala at nagbabasag ng mga gamit. Pero hindi naman nagbago. Then sabi ko, wala akong may tutulong sa'yo. Kaya ako nakipagkita dahil gusto ko sanang sabihan mo siya na wag na akong puntahan. Then sabi ng misis niya, nagawa ko na rin yan. Sinampal lang niya ako. Sabi niya wala raw akong pakialam sa mga gagawin niya. Sabi ko, nakakalungkot naman. Pero kasi alam mo, magkakababy na kayo. Makapaglabas ng baby niyo, baka magbago siya, malay mo naman. Then she said, sana nga Chelsea. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin na paglabas daw ng baby namin, pwede na akong umalis. At iwan ko ang anak niya sa magulang niya. Eh anong sabi ng biyanan mo? Sagot niya,
Parang sinisisi din nila ako kung bakit nagganon yung anak nila. Lalo na si mama. Then I said, akala ko gustong gusto ka ng biyanan mong babae. Then sabi niya, Chelsea, pwede bang kausapin mo uli si Kyle? Sabihin mo lang na baka pwedeng wag na akong saktan. Kasi nahihirapan na ako. Manganganak na ako sa 1 buwan. Please, Chelsea. Pagkasabi niya napahinto ako. Gusto ko sanang sabihin na hihingi ka sa akin ng pabor pagkatapos niyo akong saktan. Sinaktan niyo ako, ginago niyo ako, pinagtawanan niyo ako, parang pinatay niyo ako. Ginusto niyo yan, diba? Bakit di mo panindigan? Or should I say, buti nga sa inyo, sa iyo. Pero shit, sobrang bait ko at ang nasabi ko lang. Pag-iisipan ko ha, kasi mahirap din sa parte ko. Nasaktan niyo kasi ako eh. Baka karma niyo yan. Then umiyak siya at nag-sorry. Nag-sorry nang nag-sorry. Then sabi niya, hayaan mo lang ipanganak ko ang anak niya. Tatanggapin ko lahat ng karma na yan. Kung mamalasin ako buong buhay, tatanggapin ko yan basta mailabas ko lang to kasi natatakot ako na sa sobrang stress ko baka madamay ang anak ko. After naming mag-usap, maya-maya pa'y nagpaalam na siya. Naiwan akong mag-isa sa lugar kung saan kami nakita. Nag-isip akong mabuti. Nagbalak na akong mag-resign. Maghanap ng bagong trabaho para in case nakausapin ko siya, yun na talaga yung last naming pagkikita. At hindi na niya ako mapupuntahan. Lumipas ang 3 buwan. Na-approve ang resignation ko. Nakipagkita ako sa kanya. Nag-chat ako kasi sabi ko nga, gawa siya ng gawa ng FB para ma-chat lang ako. Kaya nung nag-chat uli siya, nakipagkita na ako. Nauna akong dumating. Maya-maya pa'y dumating na rin siya. Gusto niyang bumeso pero umiwas ako. Diretso na ako agad magsalita. Sabi ko, alam kong palagi mo akong pinupuntahan sa trabaho. Sabi niya gusto lang kita makita. Sabi ko nanganak na asawa mo. Sabi niya oo, ang cute nga eh. Kamukha ko siya. Alam mo bang pangalan niya? John Chelsea. Sabi ko oo talaga, buti pumayag ang asawa mo. Then sabi niya wala naman siyang magagawa gusto ko yun eh. Tinanong ko siya kung kumusta ang pag-sasama nilang mag-asawa. Naging honest naman siya. Sinabi niyang lagi niya nasasaktan ng asawa niya kahit kakapanganak pa lamang. Palagi raw siyang lasing, napagbubuhatan ng kamay. Pag umiyak ang anak nila, sampal daw agad. Sa asawa niya ang ginagawa niya. Then I said, sa tingin mo ba tamang ginagawa mo? And then he said, sinira niya ang buhay ko eh. Sabi ko, no. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Kyle, hindi ang asawa mo. Lalong-lalo na hindi ang anak mo. Maawa ka sa asawa mo. Kung hindi mo mahal, wag mong saktan. Mahiya ka naman. Babae pa naman ang anak mo. Then sabi niya, mahal na mahal pa rin kita. Sabi ko, wala nang magagawa yung pagmamahal mo sa akin. Akala ko ba nag-usap na tayo? Ba't sumisira ka sa usapan? Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo nga magloko, diba? Ibig sabihin, kaya mo ring magpakaasawa at ama. Yang sinasabi mong hindi mo kaya? Sinasabi mo lang yan kasi nagsisisi ka. Yung pagmamahal na sinasabi mo sa akin, hanggang dun na lang yun. At hindi na kahit kailan pwedeng ipagpilitan pa. Nagkamali ka. Pero kailangan mong tanggapin na pinakawalan mo na ako. May kanya-kanya na tayong buhay. Hinawakan ko yung kamay niya at sinabi kong, Kyle, hindi na kita mahal.
at wala nang ni katiting akong nararamdaman sa iyo. Kung pupwede lang, mahalin mo na ang pamilya mo. Hindi ganun ang tunay na lalaki, yung nananakit. Wala kang dapat sisihin, kundi ang sarili mo lang. Kaya umayos ka. Nung nakipag-usap ako kay Kyle, ang sabi ko sa kanya, wala kang dapat sisihin. Hindi ang magulang mo o ang asawa mo, kundi ang sarili mo lang. Kaya umayos ka. Magkanya-kanya na tayo, please. Gusto ko na rin maging masaya. Please, ibigay mo sa akin yun. Hayaan mo kong magkaroon ng sariling buhay. Dahil ibinigay ko sa iyo yun. At ayun, naiyak lang siya. Nakayuko. Then tumayo na ako at umalis. Dahil tutulo na ang luha ko. At ayokong makita niya yun. Bago ako magumpisa sa bago kong trabaho, naganap ako ng bahay na mauupahan malapit sa trabaho ko. Ako na naman ang umiwas para maging maayos lang ang pamilya niya. At gusto ko na talaga na magkaroon ng maayos na buhay. Nagsimula ako sa trabaho ko ng masaya. Na walang dalang kahit anong sakit mula sa nakaraan. Minsan, nagchat-chat sa akin yung kapatid ko na pumunta raw doon si Kyle at hinahanap ako. Minsan naman, mga dati kong katrabaho ang nagpupunta. And hindi ako nakampante sa ganun. Kasi alam ko na pwede pa akong masundan ni Kyle. Hindi lang sa bahay namin kundi sa trabaho. Kaya nagpasya ako na mangibang bansa. Nakaisang taon naman ako sa bago kong trabaho bago ako umalis para mangibang bansa. Nalaman niya na aalis ako. Kaya nagpunta siya sa bahay. Sasama raw siya sa akin at mag-uumpisa kami uli. Natawa ako. At sabi ko, pag hindi mo pa tinigil yung pagpunta mo rito, ipapablatter na kita. Dapat matagal na namin ginawa eh. Pero naaawa ako sa'yo. Pero ngayon ayaw mo talaga akong tigilan, ha? Sige, tatawag ako ng pulis. Una tumawag kami ng barangay tanod, pero hindi siya natakot. Kaya yung mga nasa barangay, tumawag na ng pulis. At doon natakot na siya. Sumama, para ihatid lang naman sa kanila. Ang usapan namin, pag bumalik pa yan dito, ipapakulong na namin. Nakipagsapalaran ako sa ibang bansa, kahit pandemya, para lang lumayo sa kanya. At hindi naman ako nabigo. Lumipas ang buwan, tumigil na rin si Kyle. Wala akong balita sa kanya, pero sabi ng mga kapatid ko, hindi na raw nagpupunta. Naging tahimik ang buhay ko sa ibang bansa at naging masaya. Year 2022, nagka-boyfriend ako. Dito na kami nagkakilala sa Italy. Masaya kami at naikuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa akin. Okay naman ako sa kanya. Minsan nga tinatawanan niya ako sa mga kwento ko. Matagal na ako naka-move on kay Kyle. At wala na akong kahit anong pagmamahal pa sa kanya. Kahit nga sakit, wala na rin akong nararamdaman.
Talagang masasabi kong ready na akong magmahal uli. Ginagawa ko lahat ng magagawa ko para maging masaya kami ng boyfriend ko. Sobrang bait niya. At maka-Diyos, 7 taon ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Sobrang matured niya. At date to marry talaga siya. Kilala na siya ng parents ko at mga kapatid ko. Ultimo mga kaibigan ko. Kahit sa video call lang muna. Itago natin siya sa pangalang Dennis. 38 siya nung nagkakilala kami. 31 years old naman ako. Hindi na namin pinatagal at nagpasya na kaming magpakasal na. Walang proposal or anything. Simpleng dinner date lang. At tinanong niya ako, "Are you ready to the next level?" Sabi ko para kang tangi. Pabebe ang boses ko. Wala. Walang ring. Pero sincere. Sinabi niya sa akin, alam niya na may trauma ako sa mga bagay na ganun. Pero kung hindi pa raw ako ready, maghihintay siya kahit gaano pa katagal. Pero wag naman daw sanang masyadong matagal. Kasi tumatanda na rin siya. Tumatanda na raw kami. Natawa ako sa sinabi niya at sinabi ko na lang na gusto mo bukas na bukas din eh. Pag-uwi namin sa bahay, tinawagan ko agad si Mama at sinabi kong magpapakasal na kami ni Dennis. Umiyak si Mama at mga kapatid ko sa tuwa. Hindi na namin pinatagal. At nagpasya na kaming umuwi ng Pilipinas para doon ikasal. Pag-uwi ng Pinas, namanhika na agad ang pamilya ni Dennis. Pumunta sila sa bahay namin. Napag-usapan namin na June 26, 2023 ang petsa ng kasal namin. Hindi na kami naghihiwalay ni Dennis. Kung nasa ng isa, nandun din ang isa. Abala kami sa pag-aasikaso ng kasal. Kasi 4 na buwan lang ang bakasyon namin. Kaya in 3 months, magpapakasal na kami. Masaya kaming nag-asikaso ng kasal namin. Not until pumunta na naman si Kyle sa bahay namin. Nagulat ang lahat. Lasing na lasing siya at sabi niya, "Kung hindi ko pa nakita sa post ng pinsan mo na ikakasal ka na, hindi ko pa malalaban." Sabi ko, "Bakit? Sino ka para sabihin ko sa'yo?" Then sabi niya, "Congratulations. Ikakasal ka na sa wakas after 3 years. Nakita mo ng lalaking para sa'yo." Then sabi ko, "Umuwi ka na." Sabi niya, "Pakilala mo naman ako sa magiging asawa mo." Inawat na ako ni Dennis magsalita at pumasok na lang kami sa loob ng bahay. Sabi niya sa akin, "Walang dahilan para sumagot ka ng sumagot sa kanya." Sabi ko, "Nakakahiya kasi, love." Then sabi niya, "Hindi ka dapat mahiya. Siya dapat ang mahiya." Nagayos kami ng gamit at nagpaalam sa magulang ko na mag-hotel muna kami habang nandito sa Pinas at nag-aayos ng kasal para walang ganitong mangyari. Paglabas namin, naabutan pa namin si Kyle sa labas ng bahay nakaupo. Natutulog dahil sa sobrang kalasingan. Nagising siya at nakita na paalis na kami. Hinawakan niya ang braso ko at sabi na, "Iwalay na kami. Tayo na lang uli, please." Kinuha ni Dennis ang braso ko sa pagkakahawak ni Kyle at sinabi na, "Excuse me, alam mo pare, hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo dati ni Chelsea. Kasi sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya papatol sa ganyang kadesperado tulad mo. Tsaka pare, siguro wag ka nang pumunta. Pumunta pa dito o magpunta-punta rito. Kasi una-una wala ka nang babalikan dito. Pero thank you kasi kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Chelsea." Nakita kong gusto sanang suntukin ni Kyle si Dennis pero naawat siya agad ng mga kapatid ko. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Nireklamo ko siya sa panggugulo niya. At nakulong siya. I think 6 na araw din yun. Kinausap ako ni Dennis na kung pwede dalawin namin si Kyle sa kulungan para kausapin. Kasi yung last usap namin, lasing daw siya. Pumayag ako at pinuntahan namin siya. Kinumusta ko siya.
Kumusta ka na? Anak mo, kumusta na? Sagot niya, okay naman siya. Malaki na siya, makulit na. Sabi ko, asawa mo, kumusta na? Sagot niya, hiwalay na kami. May bago na siyang boyfriend. Pero nahihiram ko naman ang anak ko. Sabi ko, buti naman kasi ganun ang nangyari. Hindi niya deserve yung hihintayin niya lang na mahalin mo siya. Then sabi niya, pare, sorry pasensya ka na talaga. Hindi ko lang talaga matanggap na may ibang mahal na si Chelsea. Masarap kasi magmahal yan eh. Yun ang hinahanap-hanap ko. Sobrang sarap niya magmahal. Then sabi ni Dennis, nasa tamang tao na siya. Wala kang dapat alalahanin. Ang isipin mo sarili mo, pare. Ayusin mo ang buhay mo. Magmahal ka na rin ng iba. Kasi yung gusto mong tao hindi na pwede. Then sabi niya, naintindihan ko naman. Then sabi ko, paglabas mo rito, umayos ka na ha. Pwede kang pumunta sa kasal ko pero huwag kang manggugulo. Then sabi niya, salamat. Isasama ko ang anak ko. Then sabi ko, ayusin mo ang relasyon mo sa asawa mo. Dapat kasama mo siya sa kasal ko. At umalis na kami ni Dennis. Tinupad ni Kyle ang promise niya na hindi na manggugulo. Kaya naging maayos ang pamumuhay namin habang nag-aayos kami ng kasal. Dumating ang araw ng kasal namin. Hindi dumating si Kyle. At nagpapasalamat ako doon ng sobra dahil hindi siya dumating. Dahil ibig sabihin nun, gusto na rin siguro niyang magsimula ng panibagong buhay. Bumalik na kami abroad at dito na rin naninirahan. Uuwi pa naman ng Pinas para siguro yung magbakasyon, lalo na kapag holiday. Buti na lang, tuloy-tuloy na ang pagiging tahimik ni Kyle. Buntis na rin ako at soon magkakaanak na kami ni Dennis. Sobrang dami kong sakit na naranasan bago ko nakamit ang pangarap kong buhay. Sobrang bait ni Lord. Pinaranas niya muna sa akin yung sakit para matuto ako sa mga bagay-bagay bago niya ibigay yung buhay na kahit papaano'y deserve ko naman. Ganon siguro talaga. Ipaparanas sa atin ang pighati, ang sakit, ang pagiging heartbroken. May purpose yun. At yun ay para matuto tayo. At saka niya ibibigay yung buhay na deserve natin. At dito ko napatunayan na hindi minamadali ang pag-ibig. Kung para sa'yo, ay para sa'yo. Maraming salamat, DJ Rocky. Dito na po natatapos ang kwento ko. Muli, ako si Chelsea. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Marunong manamit, charming, at higit sa lahat, matalino. I almost have it all. Friends, loving family, and bunch of admirers. Except for one thing. I'm incapable of loving. Oo. Parang wala akong kapasidad na magmahal.
Well, anyway, it all started when I was 16. Napansin ko yung mga ka-age ko. Meron silang mga crushes and boyfriends. Pero ako, I never had a crush on someone, nor did I ever like a boy. Marami namang nanliligaw sa akin. But I never felt giddy or excited. So, naisip ko, maybe the guys around my age were too immature for me. Kaya wala akong nagugustuhan. So, I started dating college guys. Wala namang naging problema because I didn't look my age then. Mature ako in terms of my looks, mindset, and actions. So, nagtuloy-tuloy yung pakikipag-date ko sa mga lalaki. Hoping I could also feel the so-called butterflies in stomach. But I failed. Wala talaga eh. Merong mga ibang guys, parang nakukuha nila yung interest ko. Pero, it doesn't last a week. So, nakipag-flirt ako sa kanya. At bilang psychology student, we study human behavior. So, I used that to my advantage. Years of dating guys, I learned how to seduce them and how to make them fall for me. Nase-seduce ko yung mga kalalakihan at pinaing-in-love ko sila sa akin. The right gestures, right words, and right actions. I succeeded. Naging boyfriend ko siya on April 19, 2016. He was really a sweet guy. Very smart and witty. Seryoso siya most of the time. But when with me, lagi siyang tumatawa. He said, gustong-gusto daw niya yung sense of humor ko. So, he successfully maintained my interest on him for months. Akala ko nga, siya na yung the one. He made me feel excited. At doon ko naramdaman yung kilig factor. Kaya lang, my feelings did change and fade away. O siguro sa case ko lang, almost 6 months of dating him, unti-unting nawala yung excitement ko sa relasyon naming dalawa. He was enough. Alam ko sa sarili ko na walang problema sa kanya. Ako lang talaga. And so, I did the most painful thing a woman could do to a man who loves her. I cheated on him. Pumunta ako sa mga clubs. Nakikipag-make out ako kung kani-kanino. Nakikipag-date sa iba habang kami pa ni Rome. There was even a time na may nangyari sa amin nung guy na nakilala ko lang sa bar. Lasing na lasing ako noon, pero alam ko naman yung ginagawa ko. At alam ko na aware si Rome sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng mga ginagawa ko. Alam ko rin na nahalata niya yung panlalamig ko sa kanya. Hindi ako nagre-reply sa mga message niya. Hindi ko sinasagot yung mga tawag niya. And during that time, in-expect ko na nahihiwalayan niya ako, iiwan niya ako. But he didn't. He said, he really loved me. Kaya ako naman, naglaylo muna sa pakikipagkita sa ibang lalaki.
Kasi nakaramdam ako na nagigilty ako. December 2016, bago magpasko, nalaman ko, buntis ako. Oo. December 2016, bago magpasko, nalaman kong buntis ako. 2 months. Sinong tatay? Rome was not the father. It was the guy I met in the bar. So, nung nalaman ko, sinabi ko kay Rome. Actually, nag-e-expect na ako na iwan niya ako. Kaya lang umiyak siya sa harap ko. And I saw how much pain I caused him. Pero parang nawala na rin ako ng pakiramdam. Sarili ko na lang yung inaalala ko. Kasi, paano ko ipagpapatuloy yung buhay ko habang buntis ako? Isang kahihiyan to sa pamilya ko. So, halos 1 linggo kong hindi nakita si Rome. Pero pumunta siya sa kondo ko nung New Year's Eve. He begged me to take him back. Sabi niya, hindi na uli siya mawawala. Alam. And then one time, sinadya kong magpadulas sa CR. I think it was January 25 or 26. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako. May bandage na ako sa ulo kasi tumama yung noo ko sa toilet. And yeah, the baby was gone. Mahina yung kapit ng bata kasi hindi naman ako kumakain ng maayos. Wala akong maramdamang remorse at all kasi hindi naman talaga yun yung plano ko sa buhay at hindi naman yun yung intention ko. But Rome was crying. He was blaming himself na hindi niya ako agad-agad nakita sa banyo. Pero sa isip-isip ko, success. After that, I continued partying again. As usual, nagtitiis lang si Rome sa mga ginagawa ko. Bakit nga naman hindi, diba? Kahit anong pinagpapaparty ko, siya pa rin yung iniuwian ko. Pero, si Rome na lang din yung nakakagalaw sa akin. And I made sure I was taking pills. Nagtagal din yun ng halos 4 na buwan na. Party sa gabi, tapos uwian ng madaling araw. I can balance my studies kasi matalino naman talaga ako. July 2017, 3rd year college na ako. And Rome was graduating. I decided I had enough. Pagod na ako kay Rome. Tapos nalaman ko, hindi na pumapasok si Rome. Months later, life must go on. I continued partying and dating other guys. Habang si Rome naman, he's nowhere to be found. And then October 24, 2017, my birthday. Nagising na lang ako nang merong message sa phone ko from an unknown number telling me, I hope you are happy. Pasensya na hindi ako sapat para sa'yo. I knew it was a message from Rome. Later that day, while I was celebrating my birthday with my family in Pampanga, Jay received a call from my friend in Quezon. Ang sabi, patay na daw si Rome. He killed himself by taking sleeping pills. Tinakbo daw siya sa ospital, but the doctors weren't able to save him.
Nang malaman ko yun, umuwi agad ako ng Manila. Oo, alam ko, bitch ako. But I never wanted him to die. Hindi naman ako ganun kasama. And then kinabukasan, nung dumalaw ako sa bahay nila, I was really expecting na hindi ako pa... Kasi nakita ko siya na may kahalikang babae. He wanted to protect my image despite the pain I caused him. And for the first time in years, I cried. I cried so much. Naalala ko yung mga ginawa niya para sa akin. I was trying to be strong. I was trying to be a real bitch. But I was really guilty. But I couldn't bring myself to tell his family that it must be my fault why Rome took his own life. Isa akong taong duwag at makasarili. And until now, hindi pa rin alam ng pamilya niya yung totoo. Yung message na sinend niya sa akin, burado sa cellphone niya. Wala silang alam na ako yung pumatay sa anak nila. My family and friends, they don't know how horrible I am. At tuwing gabi, naririnig ko si Rome umiiyak. Para akong nag-hallucinate. Para akong depressed. I self-harm every time I feel numb and guilty. I cry myself to sleep while I hear his voice echoing in my mind. At siguro, ito yung parusa ko sa mga ginawa ko sa kanya. And yes, I will accept this. Wala akong karapatang magreklamo. Because I'm a killer. I killed the guy who loved me so much. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako? Nag-issue na ng apology ang Diocese of Caloocan. Kanino? Ito'y matapos makriticize sa ginawa nila sa isang kalapati. Ito'y nangyari noong Easter. Dahil ang nasabing kalapati ay itinali ang pakpak, pilit itong ipabuka. At na-stress ang nasabing kalapati at tinawag ito ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na isang animal cruelty. At marami ring netizens ang pumuna. At dahil dito, sinabi ng simbahan ng Caloocan na hindi na nila itutuloy pa ang ganitong ritual. Ginamit nila ang kalapati imbes na gumamit ng mga bata na mag-costume ng angel. Ikaw, kabisyo, anong gusto mo? Maging angel o maging kalapati? Sino? Ako? Kailan ba mang memorize yan? Basic. Basic, sabi nila talaga, ugaling angel ako eh. Pa-angel na ako. Ay, okay, maniwala na siya na. Yung kasi bisita na si Jansen, hindi na naniwala na pa-angel Maniniwala ka si na eh. Angel. Diba? Kita niya naman sa personal, tahimik talaga ako. Eh talagang... Ganun ba yung angel? Oo, nagpe-pray lang ako sa gilid. Yun yung mga pa-angel na. Wow, nagpipray ka na doon.
Pero animal cruelty nga yun. Very bad naman. Aminado naman balik yung rin ano. kaya natin. Ibuka yung kamay ng ng Oo. tao, yung kalapati, pabuka yung... Tapos itatali Oo, para itali. pilit siya Diba? Ayaw sasabihin nakabuka. human cruelty. Yun. So, at least na naman, in-acknowledge Na-call naman ng out. simbahan Yes. na, sige, medyo nagkamali kami doon sa ritual na yon, ititigil na yon. Yan, So, very by next good. time, hindi na Oo. siya gagawin. Imagine, buti na lang nakita sa post, pero kung ano pala, lagi pala nilang ginagawa, di ba? Kasi nga ay... Pero nung araw, nung wala pang mga post-post na yan, malupit talaga tayo sa mga, yung yung mga ibon nga dati, yung manok tinitirador lalagyan ng ng sapatos. Di ba? Oo. Oh, yung ano pa ba? Ano yung tinitirador ni Mang Kanor? Kalapate. Yung kalapating mababalipan, aray mo! Lalalala. Di ba? Ginaganon? Doon sa mga sa probinsya. May Balatik. tirador ka, Tirador, oo. sa amin, ang tawag sa inyo yan? Balatik. Balatik. Sa mua, pintik. Pintik. Oo. Pintik lang ang walang ganti. So, pintik, di ba? Yung ano ko, pink color pintik. Aray mo, patingin. Si Jansen tumatawa, gustong tumingin din kung anong kulay. Ay, nako. Kaya bawal po talaga kung animal na, alam mo yung may stress yung isang hayop. tas Very ipopost mo bawal. pa. Oo. Kaya yung... Instead of tulungan. Merong isang hayop na pwede niyong istressin. Yung Ano hayop yan? Yung ex nyo. Aray mo! Hayop talaga yan. Istressin nyo yan, istressin. Makaganti man lang tayo. Sige, Ganun ba yun? i-chat nyo ako. Akong bahala. Kung nahihiya, natatakot kayo istressin yung ex nyo, akong bahala. On behalf. So, i-stressin Stressin yung kalapati? Yung ex. Dapat lang. Istressin yung ex. Yung, Sige, yung sige. ex nga. Dapat lang. Ang ganda ng pakpak Nung kalapati? nung ex ko. Uy, ang bango ng pakpak. Ng kalapate. Nung ex ko. Si Jansen, tumatawa. Marami Pakpak yata asawa to, eh. ni... Saan ba ako? Ni Pokpik? Ayan. Ano? Ano? Wala kang pagpipilian, no? Ha? Wala. Dalawa eh. Asawa ni... Ulitin mo si... Pok... Ano? Ano yung tanong mo? Pakpak asawa ni... Pokpik. Ayan. Ano ba pipiliin ko nun? Gusto mo talaga. Gusto mo na mayari ko, madamatawa. Ang taas ng lipad! Nang pakpak? Ah! Kalapate? Nung ex! Hay pala! Yung ex. Yung kalapati. Okay, guys, maniwala sana ako guys. Pero sabi nung kalapati. Sabi nung ex. Hindi Kasi... mo na kasi siya pinansin. Yung ex. Opo. Ang puti. Nung kalapati. Nung ex. Oy! Uy! Glow in the dark. Sana nga, sana. Glow in the dark ng kalapate. Hindi, yung ex, sobrang puti eh. Kahit madilim. Mahal mo pa siya? Opo. Aray mo! Ayan na, Ano? ayan na. Hanggang alas 9 pa po tayo kabisyo. Sa mga driver, abangan kung may nanalo sa amin ng Love Knows No Boundaries! 1.5 po yan, ha? Dito lang sa estasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamin mo, Nicole Yala, kinalimutan mo na naman. Pasensya nyo na po, medyo malabo po yung mata. Binigyan ng salamin ni Doc Bless, hindi ginagamit. Sorry na po, ito na. Okay, zoom mo. Zooming! Zooming in! Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang EJ. Isa sa marami ninyong tagapakinig na nangangailangan ng payo ninyo. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ganito po kasi, mahal na mahal ko yung girlfriend ko. Sa katunayan, nakikita ko na po ang future ko sa kanya.
Siya po ang gusto kong makasama habang buhay at maging ina ng mga anak ko. Sa katunayan, balak ko na pong mag-propose next year. Sa tingin ko po maayos naman akong boyfriend. Ang problema ko lang po talaga, madalas mawala ng preno ang bibig ko. Ay, tropa. Ay, Brad! Brad! Tol, ano na? Kailan tayo magkikita-kita? Kailan tayo kita-kits para mang-judge ng buhay ng iba? Ay, naku, nakakaloko. Nakahanap ng mga kakampi. Ayan. Ang problema ko lang po talaga, madalas mawala ng preno ang bibig ko. Sabay na sabay po yung utak ko at dila ko. Walang filter. Rekta na. Walang buffering. Oo, walang buffering. Kapag may naisip po ako, nasasabi ko na kung hindi ko na kahit hindi ko pa na po napag-iisipan. Nangyayari po ito sa mga taong malalapit sa akin tulad ng girlfriend ko. Para po may idea kayo, ganito po ako minsan magsalita. Kapag nagsusukat siya ng damit at tinatanong niya sa akin kung bagay sa kanya, nasasabi ko ng direkta kung bakit hindi. Masyado malaki ang braso o halata ang puson. Masakit daw po ako magsalita at natitrigger ko daw po ang insecurities niya. Ito nga pong nakaraang 3 buwan, 4 na beses ko na po siyang napaiyak dahil sa mga ganitong banat. Masakit po sa akin kasi hindi ko naman intensyong saktan siya. Wait, nag-iisip ako kung intention ko ba o hindi. Kasi nga tropa natin to eh. Okay lang naman kasi kapag nasa isip ko pa lang yung sasabihin ko, pero kapag nasabi ko na, doon ko lang na nare-realize na mali pala. Sabi po ng girlfriend ko, wala daw akong filter. Ang tanging maganda lang daw po sa akin, hindi ko na inuulit yung mga maling hirit. Pero ang problema, kailangan pa siyang masaktan bago ako matuto. May recent incident po kami, kaya ngayon hindi niya po ako nakausap. Humingi po siya ng space at halos 1 linggo na kaming walang communication. Natatakot po ako na baka ito na ang maging dahilan ng tuluyang paghihiwalay namin. Gusto ko pong magbago para maging maayos kami ng girlfriend ko. Ano po bang pwede kong gawin para makontrol ang bibig ko at mas maging sensitive sa nararamdaman niya? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, EJ. Alam, may kakilala ka bang pet shop? Pet shop? Meron. Bakit? Magkano yung binubusal sa bunganga ng aso? Anong gusto mo? China o ano? Yung madaling masira o yung depends, 'di ba? Kasi kailangan niya ng busal sa bibig, alam mo. Hindi, pero ang maganda, hindi na tayo hahantong dapat dyan. Di na tayo dapat hahantong. Alam mo, totoo na the only way you really learn is kapag ka nasaktan ka. Katulad dito, kapag ka halimbawa, tuluyan ka ng hiniwalayan, ganyan. That's the only way that you act. Hindi naman only way, but that's the hardest ways to learn. Na kailangan mo muna ma-experience ang isang malupit na bagay at masakit na bagay bago ka talaga matuto sa lesson. 'Di ba? Although wala din naman akong bilang somebody who speaks her mind, Yes, wala din naman ako masyadong... Isang kulungan lang tayo. Correct. Wala din naman akong... Pasensya na po kung wala din ako masyadong naisip na, ay, mali pala yung nasabi ko. Sometimes kasi, ang siguro kailangan lang i-practice talaga yung filtering. Yung tatandaan mo lang, habit yan hindi po siya madali. Kasi hanggang ngayon natututunan, pinipilit po namin ito matutunan eh. 'Di ba? But para sa akin, there's nothing completely wrong with saying what's on your mind. Nagiging honest ka lang. Nagiging honest ka lang. Minsan, ang problema, yung mga taong tumatanggap. So for example, at kailangan lang natin ding tandaan na hindi lahat ay madaling tumanggap ng criticism. May mga ibang sensitive sila dyan kasi katulad ng girlfriend mo, nandito-trigger insecurities niya. Yung bang malaki na nga, sinasabi mo pa, malaylay na nga, inulit-ulit mo pa. Yung may mga ganun. Hindi lahat kayang tanggapin na gusto nila na, uy, sabihin mo sa akin para at least alam ko mali. Hindi lahat ganun eh. May mga tao talagang very typical like your girlfriend. Pero para sa akin, again, there's nothing wrong with speaking your mind. It's just that try to develop the habit of filter. Ayan. Yung EJ, yung pinagdadaanan mo ngayon, parang lang yan eh. Hindi mo siya totally mababago. Hindi. Makakapag-adjust ka. Eto na tayo eh. Correct. So, ang nagbabago lang dyan kung minsan, yung mga taong makakaharap natin na talagang perfect match natin. Yeah. Like for example,
Nicole Liala, 'di ba? Perfect match yung asawa niya dahil it's music sa ear niya yung mga Oo. pagdadakdak niya, 'di ba? Correct. Ganun. Oo. So, are you saying, Jex, na maaring hindi din kayo match ni girlfriend? Ayokong basagin Maari, yung kaya balon nga, mo. Kaya pero maaari. Oo. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng baguhin yan. Kumbaga, yan na yun na wire yung utak mo. Yes, pwede ka mag-adjust. Pwede na ka mag-adjust, konti. kasi pero nga yung yun yan papaguhin mo talaga, hindi natin, hindi. ilang beses na namin sinubukan na, hindi kami Oo, di magsasalita. ka magsasalita. Tikong bibig. No, huwag ka magsalita. Huwag mo sabihin. Kasi yung utak natin Oo. nagro-rolyo siya Correct. Problema siya ng mga matitilino actually. Oo. Wow. Sabi nga, isang kulungan lang Oo. tayo Yun, ako na nakikita ko lang dyan is ang ipapractice mo lang talaga yung filtering kasi pwede mo talagang ikapahamak yan. Oo, yan. Yun talaga yun. Eto ngayon, in a way, ikinapahamak mo kung talaga maghihiwalay na kayo ng dahil dyan. In future situations, pwede mo yung ikapahamak sa opisina. 'Di ba? Pwede mo ikapahamak talaga yan eh. Oo. Yun eh. Kaya yun talaga yung pwede mong i-try, filter. Mag-iisip ng mabilis kung makakatulong o hindi. Oo. Pag sinabi ko ba to, makakabuti o hindi. Mga ganun. Yun yung itatry natin na habit na i-try to practice. Pero Oo. hindi siya madali. Hindi mo Pero- pwedeng pilitin yung sarili mo na, ay, hindi na ako magsasalita. I won't speak my mind. Hindi na ako kasi hindi ka ganon! Ilang percentage lang mababago pero babalik ka pa rin sa default na ganito tayo. We speak our mind talaga eh. Yes. So ang fix dyan is siguro yung tao na makakaintindi sa'yo. Siguro ikaw habang nagle-learn ka to filter, dapat ma-learn din ng partner mo to accept yun na eto ka na, ganun Correct. mag-work yung mind mo. Tsaka hindi naman po lahat talaga na nagiging jowa natin, nakakatuluyan natin. Hindi namin sinasabi maghihiwalay na talaga kayo, no? It's just that yung sinasabi ni Jex na merong mga taong makakamatch talaga natin na magigets yung line of thinking natin. Eh. Parang yung sa asawa ko, kapag ka sinasabi niya sa akin kunyari na hindi bagay sa akin yung outfit na yan, for example, minsan pinipilit ko talaga, minsan hindi. Kapag ka sinabi niya talagang kesa ibang tao pa yung Diba, magsabi. nire-real talk ka rin ng asawa mo kung Oo, minsan. lagi yung mag-real talk. Wow, ano ka na naman ngayon, di ba? Mga ganon. Pero, hindi ito Pero para... love language na siya Oo. ninyo. Naging Kasi love nga- language Kasi na. nga siguro, match din. Oo. Match din eh. Ganon lang din talaga Pinupunto eh. ko na talagang ibibigay talaga sa'yo yung match para sa'yo eh. True. May mga ganon eh. Oo. So again, namin sinasabing hindi para sa iyo yung girl Oo. ha. So baka andun parang kayo sa stage na natututo kayo parehong dalawa na mag-adjust. And for all you know, itong moment ng pag cool off period ninyo or yung lack of communication, 'di ba? Yung absence, 'di ba? Yung absence. For all you know, mas lalo magpatibay pa ng Yan, relasyon oo. ninyo. Ma-realize niya na nakakamiss naman pala or ma-realize niya na you mean well. I hope you mean well, ha? 'Di ba? Oo. Pag sinabi mong pag sinabi mo ang isang bagay, you mean well na hindi bagay sa kanya kasi lumalabas yung braso niya o lumalaylay yung puso niya. Naalala ko tuloy dati nung sa mga early days namin ng asawa ko. Sabi ko, huwag ka mag-sleeveless kasi ang pangit ang laki ng braso mo. Talaga nasaktan siya doon. And never na siya nagsuot ng sleeveless noon dati. kahit kailan. Sabi ko, hindi bagay sa'yo. Oo. Pero wala naman akong intensyon na saktan siya. Kasi para sa akin talaga, syempre, girlfriend ko Visually, siya. oo. Gusto ko yung maayos din. Pero sabi ko kasi para sa mata ko, hindi bagay. Talagang sumama din yung loob niya noon. May mga ganun May mga eh. stages talaga na meron talaga. Tapos hanggang pareho kayo mag-learn na ma-adapt na Correct. ay ganun na sa magsalita ay Oo. kinakailangan ko rin para magbawas ng ganito. Tama. So magkaroon ng adjustment. eventually parang magigets ninyo talaga yung isa't isa eh. So yun. So hindi pa naman natin kino-close ang doors sa iyong Yes, jowa oo. kasi hindi pa naman talaga kayo tuluyan naghiwalay. Meron lang talaga kayong absence of communication for now. Ayan. 'Di ba? But this is also a lesson for you. Lesson for you and for her. Ayan, dalawa kayong mag-adjust, Oo. hindi lang isa yung mag-a-adjust. Correct, because it takes two to tango. Dalawa Tama. talaga kayo na nandyan sa relationship. Correct. Mm. Ganon. At ganon din naman si ate mo, girl, yung girlfriend mo. Hindi naman ikaw yung huling magiging karelasyon niya if ever maghiwalay kayo, no? Na pwede siyang kutsain or pwede sabihin sa kanya yung totoo. Maaring hindi nga pangungutsa kundi nagsasabi lang talaga, nag-real talk lang talaga. Ayan. Oh. So, dito natin masasabi na kung minsan love is not enough sa isang relationship.
Ano dapat? Meron talagang yung perfect. Kasi 'di ba, kaya nga may mga exes tayo. Minahal naman natin yung mga yun Correct. eh. Pero bakit hindi lang hindi talaga sila? match, 'di ba? Until na makita natin yung sa amin ngayon, yung present namin ngayon, yung mga asawa namin ngayon, yun I yung think perfect match. Oo, yun yung perfect match. Yung Oo. parang gets na nila, sila yung mga taong nagigets kapag ka, halimbawa, may masama kang nararamdaman. Pag mainit yung ulo mainit namin. yung ulo. Alam nyo na. Alam nyo na, asawa ko pag mainit ulo niyan, grabe magpreno. Pero tapos bibilisan. Pero ngayon, I'm happy sa fuel crisis. Hindi nyo mailalabas siya. Hindi niya mailalabas yung galit niya sa pedal ng gas. Kasi mahal. Gliding lang kami ngayon. Gliding. Ay, nako, nakaka-lurky. But definitely, if match mo itong girlfriend mo, babalik at babalik din Oo. yan sa'yo. Tapos, magre-recalibrate lang din kayo. Mahirap din naman kasing totally na magbago ka para sa isa. Oo. I don't think people actually really change for a Correct. person eh. They learn to adjust and adapt. Pero Yes. not na talagang mag-change ng tuluyan. Kasi Oo. yun na yan ikaw eh. Pareho kayong meet halfway kayo dyan. Magmi-meet halfway kayo. Mag-calibrate kayo na sa gitna. Ayan. Correct. At mangyari naman yung mga calibration na yan. Ha? Good luck! Good luck sa buhay mo! Oo. Kasi gets namin yung ganyan, yung speaking your mind, ikakapahamak mo talaga yan. Ang i-practice mo yung tono Yan. para kung talagang hindi mapigilan na Yan, yung utak tone, mo, tama yung correct, tone, yung oo. utak mo at ang dila mo ay magsabay. Oo. At least yung tono man lang dyan ka, Ayun, yung dyan ka parang- masalba ng Oh, yung tono. parang, ay, pangit Han, yung Oo. laki ng braso mo. Ay, Han, medyo, Han, alam mo, ganyan. Yan. Pag medyo octaves, decibels, lower, Ayan. ganyan. Oo. Laking bagay. Yan yung mga ipapractice mo. Correct. Pero I won't advise you to not speak your Oo, mind. Kasi baka yan na lagi yun ka eh. nakapalseto kasi. Kaya nga eh. Di ba? Diba? Lagi kang ganon. Kalma lang. Alto-alto lang ganon. Sinosoprano mo lagi eh. Tama. Diba? Kasama mo! Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! For DJ Rocky's Secret Files. Pero ikukwento ko sa inyo ang buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Trixie. 33 years old. May asawa, anak, at taga Quezon City. Maganda, sexy, matalino, mabait, at ideal girl daw ako. Kaya naman, maraming nanliligaw sa akin nung dalaga pa ako. Pero, namumukod tanging asawa ko lang ang naging boyfriend ko. At siya rin ang pinakasalan ko. May pagmamalaki ko na siya ang nakauna sa akin. Nagpakasal kami at nagkaroon ng anak. Masaya naman kaming pamilya. Pero tulad ng lahat ng pagsasama, hindi rin perpekto yung amin. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, hanggang sa kinasal kami, at ilang taong pagsasama, bilang babae, ako ang nag-a-adjust para sa pamilya namin. Pinagtatakpan ko siya sa pamilya ko kasi alam ko na hindi siya gaanong kagusto ng magulang ko noon. Marami akong pinalampas na issues para maging maayos lang yung pagsasama namin. Ako kasi yung taong mag-a-adjust para sa kaibubuti ng nakararami. Nakasanayan ko yung pag-iinom niya. Natatakot ako na every time na nakainom siya, matindi pala siya. Nung mag-asawa na kami, matindi siya pag nalalasing. Nagbabanta siya na aalis, sasakay ng kotse, ng lasing. Siyempre ako naman mag-aalala, inaamo ko siya kasi baka maaksidente pa.
May mga pagkakataon din na pinagmumura niya ako at pinagseselosan ng wala namang batayan. Alam ng Diyos ng mga panahon na yon na wala naman akong ka-textmate at pinaghahihinalaan niya ako. Tinukutukan niya din ako ng baril. Kahit ang anak namin, nagagawan niya ng hindi maganda. Hanggang sa natatakot din. Ramdam ko din na hindi niya kami priority. Ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba ng trato niya sa pamilya niya kesa sa akin. Nakikita ko din yung mga nakikipag-chat na babae at mga planong pagtatagpo sa cellphone niya. Pero binaliwala ko lahat. Hanggang sa kaya ko. Pinilit kong unawain palagi ang sitwasyon niya. Wala siyang naririnig halos mula sa akin. Yun din siguro yung pagkakamali ko kasi nawalan kami ng communication. Tama nga yung ibang nagsasabi na dumarating ang panahon sa mag-aasawa na parang nawawalan na kayo ng gana. Kasi yung dating pagpapahalaga mo sa maliliit na bagay, ngayon, hindi na na-appreciate kasi nakasanayan na. Dumating din yung panahon sa relasyon namin na parang come what may na lang. Daily routine. Paulit-ulit. Hanggang sa dumating yung time na nanawa na rin ako. Lahat ng sermon, pasok at labas lang sa tenga. May times pang ang sinasagot ko siya sa utak kapag nagmumura siya. Yung tipong makaganti man lang ako. Nakaririndi kasi sa buhay yung lagi na lang ganun. Fast forward. Nagkaroon kami ng lack of communication. Ewan ko if normal lang sa kanya na ganun kami o ako lang yung nakararamdam. Basta alam ko na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sa isang araw nagulat ako nang ma-text ako ni Dan. Nakuha raw yung number ko mula kay Hela. He made an alibi lang para makuha yung number ko. Naging komportable kami sa isa't isa. Marami kaming things in common. Alam niya na may asawa ako. Pero nanligaw pa din siya sa akin ng patago. Sabi niya sa akin, hindi niya daw kayang mahiwalayan si Hela, ang kaibigan ko, kasi magpapakamatay ito para kay Dan. And since I'm married, talagang tago. Hindi ako formal na nagpaligaw. Pero maniwala kayo, tinanggihan ko siya. Kasi alam kong masasaktan ko ang pamilya ko at kaibigan ko. Pero itong si Dan, mapilit siya. Naghanap siya ng iba't ibang paraan para lang makita ako. Consistent. He made me feel special and worth it. He stalked me and he consistently called me. Na sino ba namang babae ang hindi mahuhulog sa kanya? At inaamin ko, dahil sa gestures niyang yun, kinilig ako. So ayun, we started as close friends. Pero nagkarelasyon din kami. Ang hirap palang itago na every time magkakasama kami, may ganong setup na may nang merong sumusunod sa aming babae. At ayun nga, nahuli kami ni Dan na magkasama nitong babaeng to. Nung time na yun, sadyang desidido na akong tapusin ang lahat sa amin. Sa mismong mall na yun, dapat sasabihin ko na ayoko na. Kaya lang,
Yung babaeng nag-iskandalo sa amin ay nagpakilalang asawa niya. Sinampal niya ako, sinabunutan at tinadyakan. Pero hindi ako lumaban. Yung babaeng yun pala ay ang official wife or legit wife ni Dan. Hindi ko alam yun. Habang sinasaktan ako ng pisikal, naiisip ko na lang, siguro karma ito sa lahat ng mga ginagawa ko. At isa ko pang naisip, wag naman sanang makarating sa pamilya ko. Nagalit ako kay Dan. Sabi ko, hindi ako lumaban kasi ayoko ng iskandalo. Tsaka nagulat ako. Kaya lang sabi niya sa akin, hindi daw totoo na yung babaeng yun ay asawa niya. Then, sa lahat ng nangyari, lalo akong nainis sa ang nangyari. May mga chismoso sa paligid. Deserve naman talaga niyang malaman ng totoo. Nagalit si Ram. Nung una tinanggap niya pa ako, pero may lamat na. Si Dan naman, iniwan na lang ako bigla sa ere. Ewan ko kung kasama siya ng kaibigan kong niloloko din niya o bumalik na sa partner niya. Masaklap kasi nalaman ko na si Dan tinatanggi ako sa lahat na para bang hindi ako kilala o para bang wala kaming pinagsamahan. Para lang mapagtakpan siya kung ano-anong kwento ang sinabi niya para mailihis sa akin. Ang sakit sobra. Feeling ko basahan na lang niya ako na itinapon. Para lang maisalba yung sarili niya at makaiwas sa gulo. Ang galing niya. Pati kaibigan ko nabola niya. Pinagtakpan din niya si Dan. Kahit alam niya kung ano talaga yung nangyari sa amin ni Dan. Malalaman mo talaga ang tunay na kaibigan. O malapit sa iyo sa panahong problemado ka. Hindi ako napatawad ni Ram ng lubusan. Nasa kanya yung anak namin. Noong una pinilit naming ayusin, pero kitang-kita ko yung panrurumi niya sa sariling pagkakamali ko. Para bang kapit na kapit sa akin yung dumi na ayaw niya na akong balikan. Walang araw na hindi niya iniisip yung pagtataksil ko. Palaging niyang binibigkas yung salitang kabit sa akin. Masasakit na salita ang natatanggap ko sa kanya. Kasi daw masamang asawa at masamang ina daw ako sa anak namin. Parang hindi niya na ako mapapatawad. Ganun talaga siguro. Kapag lalaki ang nagkamali, madaling patawarin. Pero kapag minsan nagkamali ang babae, tapon lahat-lahat. Sasabihin isang put, isang higad, isang makate. Sasabihin pa pok-pok. Isa din sa mga dahilan kung bakit palagay ko nahihirapan akong patawarin ni Ram ay dahil sa sulsol nung mga kamag-anak niya, malalapit niyang kaibigan. Pero naiintindihan ko kasi ako ang may sala. Sa ngayon hindi ko alam kung nasaan si Dan. Si Dan na sumira ng buhay ko. Hindi ko na rin nakikita ang asawa kong si Ram at ang anak ko. Kasi lahat galit sa akin. Sa mga problemang dumarating.
sa mga pagbabati ko sa akin sa social media mula sa partido ng asawa ko at mga babae niya. Sa mga taong malilinis na akala mo perpekto kung makisawsaw sa issue ng buhay na may buhay. Na imbis umunawa, lalong nagpapasira ng samahan namin. Hindi nyo alam kung gaano kasakit mawalan ng pamilya sa isang pagkakamali lang. Hindi nyo alam kung paano ako nakakaranas ng depresyon ngayon na para bang unti-unti akong pinapatay. At isa pa sa napakasakit na nararanasan ko ngayon ay yung hindi ko kayang magpakaina sa sarili kong anak. Bilang isang ina na hindi niya kapiling yung anak niya. Walang araw na hindi ko inaalala yung anak ko. Gaano man ako kasama sa paningin ng lahat. Alam ko, naging mabuti pa rin akong ina. Kahit naging mapusok ako. Life is so unfair. Really unfair. Sa ngayon, tinatanong ko yung Diyos kung deserve ko nga ba yung parusang to. Yung minsang pagkakamali, kailangan ba kawalan agad ng pamilya yung isukli sa akin? Madami naman dyan sa akin na mas grabe pa at mas walang hiya. Pero bakit ako? Ang gusto ko lang naman ay sumaya. Sumaya ako ng panandalian, tapos ito ang kapalit. Oo, inaamin kong maling-mali ako. Pero nagsisisi na ako. Hindi na nagparamdam si Dan, si Ram at anak ko, hindi ko na nakikita. Humingi ako ng tawad last month kay Ram sa huling pagkakataon pero wala siyang reply. This month, sabi ko hindi na muna ako manggugulo pa. Nakahingi na ako ng tawad kahit walang reply. At patuloy akong humihingi ng tawad sa Panginoon dahil sa nagawa ko. At sana dumating ang panahon na mapatawad ako ng mag-ama ko. Kahit nasa kabilang buhay na ako. I guess, only miracle can cure me. This is my last stage. Yes, I'm sick. And I'm dying soon. Kaya piece of advice, life is really short. Make good memories. Hindi ka pa ba matutulog, mahal? Kanina ka pa nakatutok dyan sa phone mo, ah. Oh, seafood na naman. Parang sarap kasi. Ewan ko ba? Bigla akong nag-crave. Ikaw ba? Gusto mo rin? Teka, bakit parang patibong yung tanong mo? Ano na naman binabalak mo, ha? Hindi ka naman siguro naglilihi, no? Hoy, hindi ah. May bago kasing bukas na seafood resto sa bayan. Nakita ko lang sa mga poster kanina nung pauwi ako. Grabe, parang ang sarap. Ah, kaya pala kanina ka pa nanonood ng mukbang. Planado tong eksena mo, sure ako. Oo naman, plinano ko talaga. Sabi ko lang eh. Iniisip ko nga, sana yayain tayo ni Jun bukas. Kaso, baka busy ka. Ha? Bukas agad? Oo, Miyerkules na ngayon, tapos sa Sabado na birthday ni Jun. Kung di pa tayo lalabas bukas, kailan pa? Eh, pwede naman. Tapos ko na rin yung report ko for the week. Maaga akong makakapag-out bukas. Sama na rin natin sila Ate Beth at mga bata. Sama na naman. Parang kailan lang magkakasama kami. Kailangan ba talaga laging kumpleto? Okay lang ba sa'yo, mahal? Ah, teka. Huwag na pala. Birthday din naman ni Jun sa Sabado. Hayaan na lang natin siyang pumili kung saan niya gustong kumain. Sure ka? Oo, para tipid na rin. Titiisin ko na lang muna tong cravings ko. Eh, sige. Oh, halika na. Matulog na tayo.
Bukas mo na lang ulit ipagpatuloy ang mukbang marathon mo. Okay. Dear Love, ako si Ira, misis ni James. Anak namin si June. Matagal na kaming kasal. 8 taon na. Maayos naman kami. Wala kaming malaking problema. Pero may isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa asawa ko. Kung bored ba siya sa amin? Sa akin at sa anak namin. Kasi sa tuwing yayayain ko siya lumabas, bihira kasi na kami lang pamilya. Parang bilang lang sa daliri yung mga pagkakataong lumabas kami ng kami lang. Kadalasan, kasama namin palagi yung pinsan niya, tita niya at kung sino-sino po mga kamag-anak. Pagod na ako. Mabait naman sila sa amin. Lahat sila. Pero, hindi ba pwede na minsan lumabas kami na kaming 3 lang? Minsan, gusto ko lang maramdaman na amin ang mundo. Kahit sandali lang. June, anak! Bumangon ka na! Baka malate ka pa sa school mo. Mahal, ikaw nga kumulit sa anak mo. Ihahanda ko lang yung baon niya. June, anak! Kumain ka na dito. Kanina ka pa ginigising ng mama mo. Ano pong ulam? Ano pa ba? Hindi yung paborito mong hotdog at itlog. Ayun! Gaganaan na naman po akong pumasok sa school. Dapat lang. Kasi sinarapan talaga ng mama mo ang pagprito ng ulam mo. Ah, nga pala anak. Malapit na birthday mo. Saan mo gusto kumain? Pwede po bang sa Mr. Chicken na lang? Eh, di ba kakakain lang natin doon kasama ng mga pinsan mo nung nakaraan? Wala ka bang ibang gusto? What if doon na lang sa seafood resto? Gusto mo ba subukan doon, anak? Oo nga, Mama. Sakto, parang gusto ko rin kumain ng hipon at crabs. Oh, di ba, mahal? Sabi ko sa'yo eh, nakakatakam talaga mag-seafood ngayon. Kayong mag-ina talaga, naku. Pare-parehas kayo ng hilig sa pagkain. O sige, doon na lang tayo sa seafood resto. Yay! Oh, chill ka lang muna, anak. Baka masyado kang ma-excite. Hindi ka pa makapag-focus sa school activities mo, ha? Hindi po, Papa. Gagalingan ko pa nga palagi para maging very good po ako sa inyo ni Mama. Tama yan. Oh, sakto. Libre daw si tita mo, pati anak niya sa Sabado. Isama na rin natin sila. Ay, Oh, bakit anak? May problema ba? wala po. O siya, ubusin mo na yung pagkain mo. Baka malate ka pa sa school. Oh, papasok na ako sa opisina. Mahal, mauna na ako. Mama! Oh, anak, saan ka naman galing? Ang dumi-dumi na uniform mo, oh. Maaga po kasi kaming pinauwi ni teacher. Kaya naglaro po muna kami ng mga kaklase ko sa playground. Naubos mo naman ba yung baon mo? Siyempre naman po. Paborito ko yun eh. Aba, mabuti naman. Oh, halika na muna, umuwi na tayo. Magluluto pa ako ng hapunan natin. Okay po. Mama, bakit po palaging sinasama ni Papa sila Tita Beth? Ayaw po ba ni Papa na tayo lang muna? Hindi ko rin alam sa papa mo eh. Siguro gusto niya lang makipag-bonding sa kapatid niya at sa mga pinsan mo. Kaya palagi niya silang sinasama. Kasi po, palagi na lang silang sumasama sa banding nating 3 ni Papa. Ang takaw pa ni Ronron. Palagi niyang inuubos yung pagkain. Yun kasi ang gusto ni papa mo, anak. Kaya kailangan nating intindihin. Pero alam mo, sa susunod, susubukan nating isuggest yan kay papa mo. Sa birthday ko po kaya, pwede po bang tayong 3 muna ni Papa ang kumain sa labas? Di ba po sabi niyo ni Papa, ako naman po ang masusunod sa birthday ko. Dali na ma, sabihin mo po kay Papa. O sige anak, mamaya pag uwi ni papa mo, itatanong natin yan. Hindi lang pala akong nakapansin nun. Pati pala si June. Sa totoo lang, nakakabahala para sa isang bata na maramdaman niyang parang hindi siya sapat.
Bilang ina, pinaliwanag ko kay June na kailangan niyang intindihin ang papa niya. Kaya sinubukan kong kausapin si James tungkol sa request ng anak namin. Noong una, ayaw niyang tanggapin. Sinabi pa niya na sinabihan na raw niya si Beth na sumama. Narinig ni June ang maliit naming pagtatalo ni James. At siya na mismo ang nag-request sa papa niya. Sa awa ng Diyos, pumayag si James. Aaminin ko, sobrang na-excite ako nung pumayag siya. Sa wakas, makakapag-bonding na rin kami ng kaming tatlo lang. Inisip ko pa nung pagkakataong yun na sana mas maging masaya ang birthday na yun ni June. Mahal, nabigay mo na ba sa staff yung cake ni June? Oo, sabihan ko na rin kung kailan siya kakantahan. O anak, masaya ka naman ba ngayong birthday mo? Opo, Mama. Thank you po sa inyo ni Papa. Tinupad niyo po yung request ko. Ang saya-saya ko po. Buti naman anak. At dahil dyan, may surprise pa kami ni Papa para sa'yo. Ano po yun, Ma? Pikit ka muna. Tapos bibilang tayo hanggang 3, okay? Sige po. 1, 2, 3! Happy birthday, June! James, bakit nandito sila, Be? Pinapunta ko na rin sila. Kasi sayang naman yung birthday ni June kung tayong 3 lang. O, di ba? The more the merrier. Ron! Ikaw na naman? Anak, di ba mas masaya ang birthday pag mas maraming kasama? Akala ko po ba, Papa, tutuparin niyo po yung request ko. Sinungaling po pala kayo. Anak, yung bibig mo. Mama! Hayaan mo na. Sa susunod na lang yung request mo, anak. Ano ba yung request ni June? Baka pwede pa naman pagbigyan. Ang request ko po, gusto ko kami lang Kaming 3 muna sana magpapakuha para may bago kaming family picture. Sige na. Beth, upo na muna kayo. Mama! Mamaya na lang pag-uwi, anak. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Talaga ba, James? Akala ko ba nangako kang tayong 3 lang sa birthday ng anak mo? Ano bang masama sa ginawa ko? Kapatid ko si Beth. Hindi masamang isama ang pamilya sa ganitong selebrasyon. O bakit? Gusto mo bang itanim sa utak ng anak natin na magdamot sa sariling pamilya? Hindi yan ang punto ko. Nangako ka sa anak mo. Di ba nag-usap na tayo? Tapos ano? Harap-harapan mong ipinakita na nagsinungaling ka sa kanya? Oh, sino ngayon ang mali ang tinuturo? Ano? Kakalimutan ko na lang na may sarili rin akong pamilya? Alam mong hindi yan ang intensyon ko. Ang gusto lang namin ni June, magkaroon tayo ng oras na para sa atin. Yung tayong 3 lang. Bakit? Nagkulang ba ako bilang asawa? Bilang ama? Bakit gusto niyong pagdamutan yung pamilya ko? James, magsabi ka nga. Nababagot ka ba sa amin ng anak mo? Ano? Hindi. Bakit naman ako babagot? Dahil yan ang nararamdaman namin. Lagi mo na lang pinaparamdam na hindi kami sapat para sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Kasi mas pinili ka naming intindihin. Pamilya mo rin kami. Kami ang pamilya mo. Walang masama na isama mo sila. Pero minsan, bigyan mo naman ng halaga yung oras mo para sa pamilya natin. Dapat kami ang priority mo. Dear Love, akala ko masayang araw yon para kay June. Para sa amin. Pero, hindi pala. Sa halip, nauwi yun sa isang komprontasyon. Mabigat at puno ng mga bagay na kinimkim. Matagal hindi umimik si James. Siguro, nag-isip siya. Siguro, sa wakas, hinarap niya ang sarili niyang pagkukulang. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, humingi siya ng tawad sa anak niya. Sa pangakong hindi niya napanindigan. Bumawi naman siya agad pagkatapos nun. Ewan ko,
Pero pakiramdam ko, mabuti na rin nangyari yun. Kinailangan naming lahat ang sandaling yun. Masakit man, pero maayos ang naging resulta. Para maintindihan ni James na kami na ang pamilya niya. Mukhang naintindihan naman niya ang gusto namin mangyari ni June. Hindi naman yun paglayo, kundi pagbalanse. Hindi masama na isipin ang kapakanan ng iba. Hindi masama na lumabas, makihalubilo o magkaroon ng ibang kasama. Minsan nga, totoo ang the more the merrier. Pero para sa akin, prioridad dapat ang pamilya. Hanggat kaya mo, sulitin mo lahat ng oras na